Mga kaibigan, blessed and amazing afternoon, morning, good evening po sa inyong lahat, aking mga kaibigan. Ito po, maulan po dito sa San Fernando, Pampanga, Philippines. Hanggang po Manila, umulan po eh. Umalis po kaming Manila ng alas 4 ng hapon. Ayun, nakarating po kami ng alas 5. Ayan, kinuha po namin isang oras po. Medyo maulan po, madulas yung kalsada, kaya 1 hour po namin kinuha. Maulan po dito mga kaibigan. Nawa, sama-nawa tayo ng Diyos sa ating pag-uwi. Huwag natin kalimutan yung mga panangga sa ulan, yung payong, kapote, tapos yung pagdadrive po natin. Dapat maging maingat po tayo dahil po madulas yung kalsada po, yun, no? Kaya po lagi po natin tatandaan na bago malis sa ating pinanggalingan ay magdasal po tayo, pingi po tayo ng gabay sa Diyos. Talagang gagabay niya po tayo sa ating paglalakbay sa bawat isa atin. Yan po, dinadalahin po lahat po ng pamilya na sa araw na ito, nawa kung ano man po minimit ninyo sa buhay na kailangan ninyong makamtan, yung kailangan ninyo ipagkalubnawa ng Diyos sa bawat isa. Dinadalahin ko rin po yung mga umaayo, yung mga nag-aayag na salita ng Diyos, yung mga guro, lahat ng nurse, doctor. Alam po natin yung mga nurse, doctor po yan na sakripisyo po yung ginagawa nila, hindi po biro. Kaya sa araw-araw po kung pumupunta sa hospital na talaga nakita ko po yung gampanin nila, talagang iba, talaga walang keme-keme yung mga nurse saka doktor. Kaya saludo po ako sa inyo mga nurse at doktor, yung mga medical course. Saludo po ako sa inyo, ipagpatuloy nyo po yung mga kabutihan na ginagawa po ninyo, na nawa pagpatuloy nyo pagmamahal sa mga pasyente. Dapat nakita ko po yung kababaan loob nila, yung pagmamahal nila sa mga pasyente talagang iba. Kahit na may karamdaman ng pasyente nila na medyo makulit, pero sila naka-smile pa rin. Bakit? Dahil nga po mahal nila ang kanilang tungkulin bilang nurse, doctor at medical course na kanilang kinuha, sinumpahan sa kanilang buhay. Kaya minsan pa saludo ko sa inyo mga nurse, doctor at mga medical. Ganun din po lahat po ng minimiti ninyo sa buhay na ibigay nawa ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Nawa sa araw na ito, sa araw-araw natin pamumuhay, na lagi po natin tatandaan na meron Diyos na handang tumulong sa ating buhay. Huwag po natin masyadong isipin kung ano man dumarating na problema sa ating buhay, na nagiging matatag po ang ating buhay, pananampalataya dahil sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Amen po. Hindi naman po mahirap kausap ang Diyos mga kaibigan. Manalangin ka sa Kanya, tapos matuto po tayong magpakumbaba at maghintay, at ibibigay din ng Panginoon ang ating pangangailangan sa buhay. Kaya sa araw na ito, dinadalain po lahat po ng may ayusin, nawa ipagkalubnawa ng Diyos na maging maayos ang mga nilalakad po ninyo sa inyong buhay. Lahat ng kukuha ng visa, yan, lahat ng guro na nagtuturo, na nagsasakripisyo sa kanilang tungkulin bilang isang guro, pangalawang magulang sa mga bata. Saludo po ako sa inyo, sa inyong katapatan, sa inyong katungkulan bilang isang guro, teacher, yung pagtitiyaga, yung pagtuturo sa mga bata. Talagang hindi po mahirap ang inyong mga gampanin sa buhay. Paglabas ng tahanan, talagang marami po kayong binabantayan na mga anak. Pagbalik ninyo sa bahay, ganun din po ang mga igit pa po doon ang yung gampanin na talagang ibinubuhos ninyo yung pagmamahal sa mga bata. Kaya po minsan po, God bless you all po sa inyong lahat. Sa araw na ito, muli po tayong gabahin ng Diyos sa ating buhay. Ano man ang iyong kahilingan sa araw na ito, ibigay nawa ng Diyos. Basta magtiwala lang po tayo sa Kanya. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa, dahil po habang nabubuhay po tayo,
Huwag po nating pagdamutan ng Diyos na ilang oras sa panalangin at sa pagsisimba. Higit pa dyan sa ating inaakala o inasam sa buhay, ibibigay ng Diyos. Huwag po natin sisisihin ng Diyos kung meron po tayong may nangyayari sa ating buhay. Huwag po natin sisisihin ang ating Panginoong Jesucristo. Alam natin, kaya dumarating sa ating buhay ang mga pagsubok na yan. Alam ng Panginoon kung ano man po ang nararanasan natin. Kaginawaan po yung ibibigay at ibabalik ng Panginoon sa atin. May plano ang Diyos sa bawat sa atin, mga kaibigan. Kaya huwag po tayong maging malungkot sa ating buhay, lagi po tayong maging masaya sa batsan. Marami man tayong utang, marami man tayong babayarin, ang material na bagay, ang pera ay nakikita, pero ang buhay isa lamang po yan. Kapag dinibdib mo ang problema sa buhay, magkakasakit ka, gagastos ka, madodoble pa ang kailangan mo sa pera. Kaya po, mga kaibigan, keep safe always. Tapos lagi po tayong umingi sa Diyos ng gabay patubay sa kanyang buhay. God bless all po, mga kaibigan. Bye bye.